sinugo ni Jesus ang 12. Tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangaral ang mabuting balita at nagpagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ito ho ang pasok natin sa chapter 9 ng Lucas. Sinugo ni Jesus ang 12. So kinumisyon na ho rito. Dito Kuya Ben, Kuya Joe ay binigyan na ng kapangyarihan ang 12 na ito. Ito ay hindi lang ho sa 12 at nagsimula ho nung mga panahong yon, buhat ho rito sa 12 hanggang sa lumaganap na ho. Ito hong pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan at yung pagpapagaling at pagpapalayas ng masasamang espiritu, binigyan ho tayo ng kapangyarihan. Pero ang pinakapunto ho rito, yung taglay natin, yung pananalig natin sa nagsugo sa atin. Yeah. Iyon ho ang pinakapunto rito. Kuya Joe, ano po sa inyo rito? Mga kapatnubay, sinugo po ng Panginoong Hesus ang 12 niyang alagad upang ipangaral po ang kanyang mga salita sa lahat ng dako. At binigyan po ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan po na huwag magdala ng supot na paglagyan ng pera o tumanggap ng anumang bagay liban po sa pagkain. Ang paglilingkod po sa Diyos ginagawa kusang loob at walang hinihingi kahit ano. Hindi po nag-utos ang Panginoong Hesus ng love offering at manghingi ng ikapo tulad po ng ginagawa ng iba nating kababayan. Yan ang nakita ni Kuya Jurito, yung mga ikapo at saka yung mga love offering na hindi ho pinangingi. Ang mahalaga ay maipahayag ang mabuting balita sa ating ng dakilang Diyos, ang kanyang paghahari at mapagaling, mapatungan ng kamay may mga karamdaman at magbalik loob sa Diyos. Kuya Ben, ano po naman ang nakikita ninyo rito sa atin hong binasang ito? Sinugo ni Jesus ang 12 na ang sabi ngay, makituloy kayo sa alinman bahay na tumanggap sa inyo at manatili ron hanggang sa pag-alis ninyo. Alam nyo, dito sa panahon natin ngayon, napakarami yun mga nag-aanyaya, lalo na sa mga mangaral. Pagka ho tayo ini-assign sa iba't ibang mga lugar, di ba? Dumating ka doon. Kasi may respeto sa atin Dalan-dala natin salita ng Diyos dito na kayo sa bahay. Dito na kayo sa bahay humigpo. Sabi nga sa Katagalugan, dito na kayo sa bahay humigpo. Pinakakain ka pa. Yung mga misyonary natin sa iba-ibang bansa, di ba? Meron talagang pagdating doon, meron agad ng anyaya at meron agad titirahan sila doon, di ba? Meron agad silang titirahan doon, yung mga nag-aanyaya. At ang importante rito, yung maipangaral ang mabuting balita ng Diyos, ang kanyang paghahari, at isa pa'y magpagaling ng may mga karamdaman. At ang pagpapagaling ng karamdaman ay ang Diyos ang nagbibigay ng kagalingan nito, hindi yung tao. Kuya Ben, ano po sa inyo rito? Alam niya, nagulat ako kay Kuya Joe kanina Bakit naman kasi si Kuya Joe biglang pero Kuya Joe, okay lang. Alam niyo, masarap itong talakayan natin. Una po, kung babalikan natin yung mahabang istorya ng ating Panginoon mula doon sa pagpili ng kanyang 12 alagad, hanggang dito sa makaabot nga tayo sa pagsugo nung 12 na apostol ng ating Panginoon. Kung mapapansin nyo, dumaan muna sa mahabang proseso at nanatili muna sa piling ni Jesus yung 12 bago niya sinugo. Marami po kasi sa atin, lalong-lalo sa kapanahunan ito, ay hindi pa na proseso. Kulang pa tayo sa kaalaman tungkol sa pananampalataya, pumupunta na
Nag-iebanghelyo na. Nagtuturo na. Ang problema ngayon, hindi niya alam yung lalim at wala pa yung amoy ni Jesus sa kanya. Ang unang-una kasi na dapat natin pong pag-aralan, makuha muna natin yung masundan muna natin ng maayos si Jesus. Kailangan magkaroon muna tayo ng attachment bago tayo pumaroon at pumalaot sa pangangaral. Baka mamaya, sa halip na tayo ay makapagpabuti ng tao, makapasama tayo. Amen. Bakit po? Alam nyo, napakahirap yung para kang binigyan ng misyon, maging sa military o maging sa anumang pong mga misyon na ginagawa, bago ibigay sa iyo, may briefing, may orientasyon, may pagpapalalim, may pangangailangan. Kaya si Jesus, nang makasama ng 12 alagad, training muna niya ito. Ipinakita muna kung anong kanyang ginagawa. Dumikit muna sa kanya ang mga apostol. Para yung amoy, yung kanyang gawain, yung kanyang pagiging uliran, yung kanyang pagpapagaling na dapat gawin ng mga apostol sa kanyang pagbigay ng misyon, alam muna ng mga tao. Pero ang problema, itong sa kapanahunan, makatikim lang ng pagbabasa ng Biblia, makatikim lamang ng konting mga aral na kung saan nanggaling at pinulot, kung ano-ano ng pangangaral ang ginagawa sa sambayanan, at kung minsan naliligaw, at kung minsan natututok sa pera. At kung hindi lamang sa pera, kung minsan sa material na bagay. At isinasalin-salin nila yung salita ng Diyos na hindi na halos maunawaan. At sa panghuli po, kung titingnan natin, mayroon ditong isang bilin ang ating Panginoon. Kung hindi makinig, at sakaling hindi kayo tanggapin, sabi niya, umalis kayo roon, ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga bilang babala sa kanila. Ano pong ibig sabihin? Kung ayaw nilang tumanggap sa ating Panginoon, hayaan mo na sila, sapagkat bahala ang Diyos na baguhin, isaayos at hubugin ang taong yan. Amen.